It seems familiar to her. Inalala ni Claire ang kahong yun at segundo pa lang ang nakalipas ng rumehistro sa isipan niya. Ito yung kahon. Noon na may lamang singsing at liham, ngunit anong ginagawa nito rito? Sa pagkakaalam niya, itinapon niya na ito sa basurahan nang mapag-alaman kung kanino yun galing. Manang Tina, hindi ba't itinapon ko na ito? Tanong niya sa matanda, sabay kuha ng kahon sa ibabaw ng counter. Ah, yan ba? Nung nakita ko sa basurahan yan, itinabi ko iha. Po, bakit niyo po itinabi? Wala naman pong kwentang laman nito. Dapat hinayaan niyo na lang pong mawala. Claire, bakit mo naman itinatapon yun? May lamang singsing at liham yan, di ba? Tama ka po, Manang Tina, pero sana hindi nyo na lang po kinuha. Sige po, itatapon. Wag Claire, kung itatapon mo, hayaan mong ako na lang ang magtatag. Sorry po, Manang Tina. Matapos magsalita, tumalikod na siya at naglakad palabas ng kusina. Akala niya hahabulin pa siya ng matanda pero nagkamali siya. Nanatili itong nakatayo. Nang makalabas si Claire sa kusina, bigla siyang napatingin sa kahong hawak. Itatapon niya ba ito? Pero noon pa man, ay nagtataka na siya sa liham na nasa loob nito. Nag-isip-isip si Claire. Kalaunan ay napagdesisyonan niyang basahin ang liham. Sunod-sunod na napailing si Claire. Saka dahan-dahan nang umakyat patungo sa kwarto niya sa ikalawang palapag. Claire, may bisita ka. Natigilan na lamang si Claire. Sa malalim na pag-iisip nang marinig niya yun. Nang bumaling siya sa pinto, nakita niya si Manang Tina. Agad na nangunot ang noo niya. Bisita po? Sino naman kaya yun? Sino po, Manang Tina? Kung pwede, papasukin niyo na lang po. Hihintayin ko po siya rito. Imbis na sumagot, sinarado nito ang pinto at tumalikod na. Marahas na nagpakawala ng hangin sa bibig si Claire, saka marahang tumayo sa kama at lumapit sa nakabukas na bintana. Hindi niya alam pero nakasanayan na niyang palaging tumitingin sa bintana. Siguro rito siya masaya kasi nung nasa ikalawang palapag pa lang ang kwarto niya, wala yatang araw ang hindi siya tumitingin sa labas ng bintana. Nasa baba na nga pala ang kwarto niya. Maya-maya pa ay bigla na lamang niyang narinig ang paglangit-ngit ng pinto. Imbis na tingnan niya kung sino ito, ang pumasok, nanatili siyang nakatingin sa labas. May nararamdaman siyang taong naglakad palapit sa kanya. Gusto niya itong harapin pero bago yun, gusto niya muna makilala ito. Sino ka? Walang emosyon yan, tanong. Claire, can we talk? It's a familiar voice. Agad na humarap si Claire rito at hindi na siya nagulat nang mapagsino ito. It's Charles. Tama, si Charles nga ito na ilang buwan niyang hindi nakita. Sa isang kamay nito, may hawak ito rong isang bugkos na rosas at nang iabot nito yon sa kanya, wala siyang ibang nagawa kundi ang kunin yon. Pwede naman, ano bang pag-usapan natin? I just want to say sorry for what I've done before. I knew it, Claire, na I became immature. Nangangako ako na kukunin kita, but look, hindi naman nangyari. Ngayon ko lang na-realize na hindi pala talaga tayo ang para sa isa't isa. I'm so sorry. You don't need to say sorry because everything was fine. Nakukulitan ako sa'yo noon, pero noon pa yun, Charles. I understand you. Kung gusto mong patawarin kita, sige. Pinapatawad na kita. Anya na may ngiti sa mga labi. Oh God, thank you so much, Claire. Akala ko, palalayasin mo ako. What? Why would I do that? Kung tutuusin, ako ang immature sa atin noon. Pero hindi naman ngayon kasi marami na akong na-realize. Natatawa niyang saad. Salamat talaga, Claire. Sige na, mauna na ako. Malapit na kasi yung flight ko. Saan ka pupunta? Nagtataka niyang tanong. Nagpakawala ng marahas na hangin sa bibig si Charles bago siya sinagot. Sa Canada, Claire, my parents want me to live. To live there for good. For good na ako doon. I agreed because I miss them. Sige na, I have to go.
Sige, mag-ingat ka, nakangiti niyang wika. Nginitian lang siya nito pabalik bago tumalikod na. Nang makalabas ito, sinaraduhan nitong pinto. Napabuntong hininga si Claire at pinagbastan ang bulaklak na inabot ni Charles sa kanya. Kalaunan ay napailing siya. Bumalik sa kama at ipinatong sa mini cabinet ang hawak na bulaklak. Mabuti naman at nagbago na si Charles. Unlike before na sobrang kulit nito at pilit na isinisiksik ang sarili sa kanya. Mabuti na yon kesa naman habang buhay itong nangungulit. Nakakainis kaya yun. Kulang na lang ay magbaga na ang mga mata niya kapag pinagsasabihan ng lalaki. Maya-maya pa'y napagdesisyonan niyang tumayo para lumabas ng kwarto. Ngunit hindi pa man siya nakakatayo nang maramdaman niyang may umaagos na likido sa binti niya. Kalaunan ay biglang sumakit ang tiyan niya. Kahit namimilipit, tiningnan pa rin niya kung anong umagos sa binti niya. At gano'n na lamang ang palalaki ng mga mata niya na makita yun. Shit! Her water bag is broke. Dad! Mom! Manganganak na po yata ako. Sigaw niya. Help me, Dad, please. Mom! Manganganak na po ako. Tulong! Tulungan niyo ako. Sigaw niya pa. Namimilipit na talaga ang tiyan niya at pakiramdam niya ay may lalabas na. Sunod-sunod ang paghinga ni Claire ng mga sandaling yun. Ilang segundo pa ang lumipas, bumukas ang pinto at pumasok doon ang mami at daddy niya. Manganganak na po ako. Betty, yung kotse, ihanda mo. Kunin mo na rin yung mga gamit ni Claire. Kung anong sinabi ng daddy niya, sinunod ng mami niya. Kinuha nito ang mga nakahandang bag sa lumabas na ng kwarto niya. Kapag kuwan ay nilapitan siya ng daddy niya. It's fine, Claire. Don't worry. Mawawala rin ang sakit na nararamdaman mo. After saying those words, binuhat siya nito at inalabas sa kwarto niya. Kita niya si daddy niya na nahihirapan ito dahil may katandaan na ito. Pero nagpatuloy lang ito hanggang sa makalabas na sila. Nasa labas na rin ang kotse. Isinakay siya ng daddy niya sa backseat at sumunod na lamang pumasok ang mami niya sa tabi niya. Ang daddy naman niya ay pumasok sa driver's seat at pinaharurot na ang kotse patungo sa pinakamalapit na ospital. Pinagpapawisan na si Claire. Halos mamilipit siya sa sakit pero nanatili siyang kalmado. Pakiramdam niya talaga may lalabas na parang irilang niya ilalabas na ang anak niya. Makalipas ang halos 10 minutong pagpapatakbo ng sasakyan, nakarating na rin sila sa wakas. May sumalubong agad sa kanila. Isinakay siya sa wheelchair ng mga nurse at agad siyang dinala sa delivery room. Nang makarating, inihiyaga agad siya sa hospital bed. Maya-maya pa'y nakarating na ang doktora na magpapaanak sa kanya. Are you okay? Tanong nito. No, I am not po. It hurts, anya. Don't worry, sandali lang ito iya. Now, inhale and exhale. Promise, madali lang to. As what she said, she did that. She inhaled some air and exhaled it right away. Let's start. I want you to push. Wika nito. Kung ano ang sinabi nito, ginawa naman niya. She pushed. That's good. I will count 1, 2, 3. Pagkatapos, iiri ka. Is that alright? She just nodded. Okay. 1, 2, 3. Push. Umiri nga si Claire ng umiri kahit na hinihingal ay nagawa niya pa rin magpatuloy. Ilang minuto niyang nagawa yun bago siya makarinig ng iyak ng sanggol. Unti-unting nanlabo ang paningin ni Claire. Congratulations, it's a boy. Kahit ganun, nagawa pa rin tingnan ni Claire ang doktora at nakapangiti siya na makitang may hawak itong sanggol. Doktora, may isa pa. Ani ng isang nurse. Nanlaki amang mata ng doktora. Inabot nito ang isa niyang anak sa isang nurse. May isa pa? Okay, push again. And 1, 2, 3, push. Umiri na naman siya ng umiri. Katulad ng sinabi nito, sobra na naman siyang nanghihina ng mga sandaling ito. Umiiri si Claire sa ikalawang pagkakataon na puno na naman ng iyak ang buong kwarto. You have twins? What? Wala sa wish yung tanong niya. Kambal po ang anak ko. Nanghihina niyang tanong. Yes, kambal sila. Anong gusto mong ipangalan sa kanila? Kahit nanghihina, nagawa pa rin ngumiti si Claire ng malapad. Archie and Nixon. Yes,
Ayan ang mga ipapangalan ko sa kanila. Hindi pa man siya natatapos na magsalita nang bigla siyang mawala ng malay. Tuluyan ang bumagsak ang mga mata niyang kanina pa dapat babagsak. 3 months later, hindi pa man natatapos si Claire sa pag-ihi nang marinig niyang umiiyak si Nexon. Dali-dali niyang tinapos ang kasalukuyang ginagawa bago lumabas ng banyo. Hindi nga siya nagkamali, si Nexon nga ang umiiyak. Samantalang sa tabi niya ay nandun si Archie, mahimbing na natutulog. Sunod-sunod siyang napailing sa kanilapitan ang umiiyak na anak. Kapag kuwan ay binuhat, don't cry, anak, mommy's here. Anya, but he didn't stop crying. Maybe he's hungry. Umupo siya sa kama sa tabi ni Archie. Kapag kuwan ay nilabas ang isang boobs at pinadidi ang anak. She knew it, basta naiyak ang mga anak niya, gutom sila. Minsan naman, hindi, gusto lang magpabuhat. Habang pinagmamasdan si Nexon na abala sa pagdididi sa kanya, hindi niya mapigilan ang mapangiti. It's been 3 months since she gave birth with these 2 beautiful boys. Until now, hindi pa rin siya makapaniwala na kambal ang anak niya. Kaya pala malaki ang tiyan niya. Wala siyang ideya na 2 bata pala ang nasa sinapupunan niya. Kaya nang mapag-alaman niyang kambal ang anak niya, halos mahimatay siya sa gulat. God gave them, kaya tatanggapin niya ito. Hindi siya nagsisisi na naging anak niya sina Archie at Nexon. For them, she could do anything. She could even sacrifice her life just to protect her twins. Si Archie ang unang lumabas sa 2. Minuto lang ang tumagal bago sumunod si Nexon. Parehas gwapo ang 2 at sadyang may pinagmamanahan. Parehas matangos ang ilong. Maganda ang mga mata at pareho ang korba ng mukha. Halos lahat namana ng 2 sa ama ng mga ito. Makalipas ang ilang minutong pagpapadidi sa anak, nakatulog na rin si Nexon. Inilabas niya sa bibig nito ang nipple bago inilapag sa tabi ni Archie na mahimbing pa rin sa pagkakatulog. May pagkakaibang 2. Si Archie napakatagal bago magising, samantalang si Nexon naman tulog manok at sabi pa ng mami niya baka naman na raw ni Nexon yun sa kanya. Hindi naman niya ipagkakaila na tulog manok din siya, yung tipong kakatulog lang pero maya-maya gigising na agad. Natawa na lamang si Claire sa inisip. Tumayo na siya pero bigla siyang may naisip. Tutal, at pareho namang tulog ang 2, bakit hindi niya kaya kuhanan ng litrato ang mga ito? Agad niyang hinanap ang camera niya, nakita niya yun sa cabinet. Hindi niya alam kung sira na ba yun dahil 1 taon na rin niyang hindi yun nagagamit. Surprisingly, it did work. Kinuhanan na niya ng litrato ang anak. They're so cute while sleeping. Lahat ng anggulo ginawa ni Claire at nang makontento, tumigil na siya sa kakapicture. At ipinost niya yon sa mga social media accounts niya na may caption na may twins. After that, nag-ayos na siya ng hindi naman karamihang kalat. At habang abala sa ginagawa niya, biglang may kumatok sa pinto ng kwartong kinalalagyan nilang mag-ina. Her forehead furrowed. Nilapitan niya ang pinto at binuksan yun. Surprise! Paulina? Danilo? Yes, it's us, saad ni Danilo sabay beso sa kanya at pagkatapos ay nagtatakbo ito patungo sa loob. May ina, anak, ninang sir. Gaga, ninong, tumatawang sigaw ni Paulina. Girl, pagpasensyahan mo na yang si Danilo, anito pa. It's fine, Paulina. Halika, pasok ka nga pala. Bakit napabisita kayo? Sa next week pa, binyag niya na Archie at Nexon, ah. Inaya ko ni Danilo, Claire. Sabi ko, sa binyag na lang nila eh. Ayaw niya eh. Namimilit kaya wala akong magawa. Claire, ang cute talaga ng mga inaanak ko, oh. Kahit natutulog, manang-mana kay Claire. Putol ni Paulina kay Danilo. Natawa na lamang si Claire at umupo sa gilid ni Nexon. Si Danilo ay nakaluhod sa lapag habang pinapakatitigan ang mga anak niya. Si Paulina naman nasa tabi niya.
Ang haba ng pilik mata nila, pansin ni Danilo. Ang tangos ng ilong, ang tambok ng pisngi. Lahat na napansin mo, Danilo. Magtigil ka na nga. Cute sila. Oh, ano bang problema mo ha? Inarapan ni Danilo si Paulina. Umira pabalik si Paulina. Hindi na mapigilan ni Claire na matawa sa dalawa. It's not new to her. Dati pa lang, ganito na talaga ang dalawa, magkulitan at mag-asaran. Claire, sino nga palang kapartner ko? Maya-maya tanong ni Paulina. Sabi niyang marahil ang tinutukoy nito. May mga list na siya ng ninong at ninang nina Archie at Nexon, kaya kilala na niya ang kaparihan nito. Si Charles, sagot niya. What? Si Charles? Yung ex mo, girl? Bakit mo naman hinayaang maging ninong yun ng mga anak mo? Wala namang masama ron eh. Paulina, maayos na kami ni Charles. Akala ko hindi papayag pero nagkamali ako. Ako, sinong kapartner ko? Bakla, tanong ni Danilo. Dahilan para mapatingin siya rito. Si Miel, sagot niya. Miel is her cousin. Miel, baba. Oo, siyang ninang tapos ikaw ang ninong. No way, sigaw ni Danilo. Dahil sa lakas ng sigaw nito, nagising ang dalawa. Akala ni Claire ay iyak ang mga ito, pero nagkamali siya. Ngumiti pa ang mga ito. Kinuha ni Danilo si Archie at nilaro sa mga braso nito. Hi, baby boy. Ninang is here. Don't mind your mother, okay? Ninang ako, hindi ninong, di ba? Pagkakausap nito sa anak niya na kaya siya nitong sagutin. Archie just smiled, samantalang si Paulina ay umupo sa tabi niya at nilaro si Nexon na nagkakawag sa kama. Kalaunan ay nagpaalam si Paulina na bubuhatin si Nexon. Pumayag naman siya agad. Seeing her friends happy made her smile due to joyfulness. Ang saya-saya tingnan ng dalawa. Ang mga anak niya nakikisama sa mga ito. Sana ganito na lang palagi. Sana ganito na lang siya palagi kasaya. Kaso nalulungkot siya. Anytime soon, hindi na niya makapiling ang mga anak niya. Pero alam niya na matagal na mangyayari yun. For now, kailangan niyang munang i-enjoy ang mga taong kasama sina Archie at Nexon. 1 year later, ang hirap makita na unti-unti nang lumalaki ang mga apo ko. Napatingin agad si Claire sa mami niya na kasalukuyang tinutulak ang stroller kung saan naroon si Nexon. Huminto siya. Saka naman huminto ito at may lungkot sa mukhang bumaling sa kanya. Mami, normal lang naman po yung iniisip nyo eh. We both know na mahirap talagang makita na yung sanggol pa lang noon. Unti-unti nang lumalaki at nagkakaisip. It's hard to think that, pero wala naman po tayong magagawa, ma'am. Lahat ng tao nagbabago. Anya rito. At lumalaki ang mga bata. Mabilis lang ang paglaki ng mga bata ngayon. I know, anak, pero nalulungkot lang ako na baka hindi ko na sila makapiling kapag lumaki na sila. You know, patanda na kami ng daddy mo. Anytime, pwede kaming mawala sa mundo. Ma'am, putol niya rito. Don't ever say that again. Matagal pa po kayong mabubuhay ni daddy sa mundong to. Makikita niyo pa po kung paano lumaki sina Archie at Nexon. Ma'am, don't say that, okay? Pero ganun din yun, anak. Tanggap naman namin ng daddy mo na baka mamaya o bukas mawala na kami. Pero alam mo, may babaunin kaming kasiyahan. Why? Kasi kahit papano nakapiling namin ang mga apo namin na hindi namin iniisip na at your age magkakaanak ka na. You were 26 when you get pregnant. You were 27 when you give birth. And now, you are 29. Already have a 1-year-old twins.